Hello everybody. It's been a while. So kakadating lang namin ng jowa ko from my last day sa practical driving lesson. And medyo masaya ako kasi natapos ko na siya and nakuha ko na ang aking certificate. So ang last thing to do na lang is to get my non-pro driver's license soon. Meron na akong mga ilang videos na na-upload. Yun yung mga activities namin recently. Hindi ko naman pinlano na gawin siyang vlog episode pero in-upload ko na lang din yun sa channel. It's about our recent summer out of town. Nagpunta kami ng Bantayan Island and ng Calaguas. You have to check it. Meron akong ilang mga Shopee items na kailangang i-unbox today pero bago ko i-share yan sa inyo, kailangan ko munang gawin itong pending kong activity. Meron akong itatanim na bell pepper. So, ito nga pala yung mga buto na itinabi namin. And itatanim ko siya ngayon. Actually, pangalawang bell pepper ko na to. Tumubo na guys yung nauna kong itinanim. Pakita ko sa inyo yung sinasabi kong nauna kong itinanim. Ayan. 'Di ba? Meron ng isa. So, lalagyan ko muna ng lupa yung aking pot. Ilalagay na natin ang ating mga buto. Nauna kong ginawa at hindi ko na tinanggal sa mismong ganito. So, diniretso ko na guys sa lupa. Pero, ito, try ko siyang kalasin. Sana naman may tumubo kahit isa, diba? Dahil alam mo naman ang effort ng pagtatanim. Not every hand is gifted. Ganun. Itong lupa na ginamit ko is galing lang sa ibang pinagtaniman ng aking paduk. Lagyan natin siya ng konting tubig. Not too much. Kailangan moist lang talaga yung lupa niya. Ganun. Napanood ko lang to guys sa Instagram. Yung pinaglagyan kong plastic is box ng nabili naming prutas. Matagal lang talaga siyang tumubo, like aabutin ng 1 month. So, after mo siyang lagyan ng water, kailangan mo na siyang takipan. May pag-greenhouse effect yan, ganyan. So, lock it in. Meron akong ilang mga parcels na binili lately. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa description box for easy viewing. Andun natin guys yung prices and kung saan nila siya. Pwedeng i-check out. Unahin ko to kasi meron tong light na pang cellphone. Bumili ako ng pang ilaw. Kasi minsan hindi mo naman pwedeng dalhin ng ring light na malaki ganun kapag lumalabas kayo or meron kayong out of town. Try tayo guys nung nauso ngayon na actually, hindi to square. Parang medyo rectangular yung shape niya. Inuna ko tong buksan para magkaroon ako ng ilaw ngayon. Kasi wala akong ring light. Nasira na yung ring light ko kasi nga hindi na ako nag-vlog for almost a year now. And ngayon ko lang ulit na feel na parang gusto ko na ulit mag-film ganyan. Ito yung nabili ko guys na ilaw. Ayan. And bukod dyan, bumili ako ng tripod na extendable. Parang abot to ng 50 cm yata. Basta medyo mataas siya. So ito yung kanyang mini manual. So clip-on light yung tawag sa item na to. Ito siya guys. It's super duper cutie. White and black lang po yung kulay niya dun sa Shopee store. Meron din siyang cable for charging. So charge lang siya for Type-C. Try na natin to paano ba to i-on. So, meron siyang button 1 and button 2. Meron pang isa dito guys. Baka hindi lang masyadong kita sa camera ko. Dahil wala akong ilaw. Ayan. Ito yung remote control receiver and ito yung charging port. So, ngayon, ipipress and hold lang daw ng 2 seconds yung button 1 para mag-on siya. Ayan. Diba? Ang taray! May ilaw na tayo! Tapos, yung button 2 naman, yung ipipress mo para baguhin yung light mode. Like that. And that. Okay? So, mamili na tayo ngayon kung ano yung magandang ilaw. This one, or this one. Grabe, kitang-kita ang pawis ng lola nyo. Perfection. Naikabit ko na siya at may ilaw na ako sa wakas. Pero naman guys, ang shining, shimmering ng pagmumukha ko, 'di ba? Try ko nga palitan yung mode. This one is nice. Ito yung medyo maputi yung ilaw niya. Ito naman yung medyo dimmer.
Okay. Ayan yung malakas. Sa malakas na lang tayo kasi medyo madilim dito sa bahay namin. Ayan. Okay, kasi medyo kumulimlim din pala yung weather. Okay, product parameters. This is clip-on light. Model is F6. Material is ABS. Battery capacity is 1000 mAh. At ang size niya is 100 by 105 by 30 mm. Ayan siya. Ang ganda niya, guys. I really like it. Talagang makukover niya pati yung mga gilid ng pagmumukha natin. Ganon. Kasi mostly yung mga nakikita ko sa internet is square naman yung ginagamit nila. And I really like it. Pero ako kasi mas preferred ko yung medyo pa-wide na ilaw para medyo wide din yung nakukover ng liwanag. Ganyan. Moving on, i-open naman natin yung nabili kong tripod. This is V-Rig. So, V-Rig TP06 guys yung model na to. Namili ako ng mga, siguro 3 brands yung pinagpilian ko. Pero yung V-Rig yung pinaka-nagustuhan ko. Especially, syempre, ang reason nun is yung features niya and yung use niya na fit sa preference ng lola ninyo. Ito na siya guys. V-Rig TP06. Ayan. Pwede siyang pang selfie, pwede na din kasi siyang pang tripod. So, 2-in-1 na din siya. And, as per sa reviews, ng mga naunang bumili dun sa store na kinuhanan ko, this is very sturdy daw and sulit daw talaga yung pagkakabili nila. So, ayan siya guys. Hindi ko pa lang na-figure out kung paano ko itataas yung side na to. Pero it's very nice and looks very sturdy nga nung pinatong ko siya sa table. Yung price na dyan guys sa baba, ilalagay ko na lang po yung link kung saan ko siya nabili. Okay, na-figure out ko na. So, tinwist ko lang po ito tapos inangat ko na siyang ganyan. Ito na siya guys. Ganyan siya kahaba. Pang table tripod talaga yung gusto ko. 'Di ba? Para kapag ka make-up ng lola ninyo. Yan guys yung kanyang paa. So, ayan. Perfect na perfect siya guys pang table. It's very matte. At hindi siya madulas. So, iwas slides, ganyan. This is very nice item. Grabe guys, sobrang init. And kulimlim na at madilim na talaga yung langit. Mukhang babagsak ang malakas na ulan. Okay, moving on. Next item is itong nabili ko sa Human Nature. Medyo tinamad ng mag-grocery kaya nag-check out na lang ako sa Shopee. Saka there are times na yung mga nabibili mo sa Shopee, discounted siya compared sa mabibili mo sa stores or sa mall. Okay, so ito na siya guys. Ito yung ginagamit kong feminine wash. This is Human Nature Natural Feminine Wash. Malapit ko nang hindi ka kayanin ng init talaga ng panahon. Ang init sobra kapag magta-transition na yung init at yung tag-ulan, 'di ba? Tapos guys, ang ginagawa ko pala dun sa Waybill. So, kina-cross out ko yung pangalan ko, yung contact number ko, ganyan, bago ko itapon yung box. Kayo din ba? The next one is from Cetaphil. Napakaliit ng binili ko at napakalaki ng plastic nila. YTO Express yung gamit ni Cetaphil. Bumili lang naman ako ng isang perasong product nila. This is their facial cleanser. Cream to foam facial cleanser. Buti na lang meron na sila nun. Kasi yung huli kong ginamit na cleanser ng Cetaphil, yun yung foaming cleanser lang. Kapag pinump mo siya, foam lang yung lalabas guys. Tapos yun na yung pang soap nyo sa face nyo. Ganon. Buti na lang, meron pala silang cream to foam facial wash. Pag cream kasi, you're putting something on your face. Pag foam lang kasi parang wala lang. Pero ang ganda din ng effect nun sa skin. Kasi very mild naman talaga ang mga products na. Ayan, this is Cetaphil Hydrating Foaming Cream Cleanser. This is for all skin types and for sensitive skin. So, pangdagdag to guys sa ginagamit kong facial cleanser. Ang ginagamit ko talagang facial cleanser is yung Cetaphil na Bright and Radiance. Yung pink nila. There are also these na ang ginagamit ko naman is yung facial cleanser. Yung Ceramide Facial Cleanser ng Skintific. Meron akong vlog sa Calagwas na feature yun guys. Gusto kong ma-share sa inyo kung gaano kaganda yung skincare ng Skintific. So, try ko lang yung pump. Baka mamaya hindi pala gumagana. Charot. Ayan. Ayan siya guys. Ganyan siya ka-creamy. So, cream to foam. Pag nabasa to ng tubig, magfo-foam siya. Ganyan. Halos wala siyang smell.
Like, wala talaga. Normally, yung mga skincare na walang smell, yun yung mga safe talaga sa skin. Based on my experience. Hindi naka-on. Ayan. So, nalagayan ko na yung part na to. Hindi ko lang na-on yung yung camera. Meron ng cushion yung side na to ng face ko. Ayan. Sana hindi niya ako biguin. Kalahating side lang ng face ko yung nilagyan ko at paabutin natin siya sa taas. Patok na patok talaga guys yung cushion na to. Hindi ko sure kung nasabi ko kanina na petal yung unang shade na tinry ko, but it's not for me. Ito yung lightest shade sa range nila na pang warm undertone. And I'm expecting that this will give me a better outcome. It's very beautiful. Totoo ang chismis. Kahit hindi ka na mag-concealer. So, tingnan natin hanggang mamaya. Oily skin na to ha. Talagang pinawisan na ng bongga. More than 5 hours ako sa labas. Hindi ko alam kung na-capture ng camera kanina nung sinabi ko yon. Nag-driving lesson ako. Tapos kumain kami sa karinderya. Madami ng pawis yung tumagak ako dyan. Kalahati lang yung nilagyan ko guys para makita natin mamaya. Dadagdag pa ako ng coverage. Tingnan natin later on. Kasi meron pa akong ilang i-open na parcels. Grabe, ang ganda nito guys. Parang almond is the best shade for me. Makikita niyo yung pores. Yan, yung mga pores na yan. Tingnan niyo. May pores pa din. Hindi ko kasi siya masyadong kinapalan. Ayoko nang makapal na makeup. Let's check again later. Look at my pawis, my God! Moving on, meron pa akong 3 parcels. I think itong isang to. Ito yung in-order ko brush ng lashes. May nabili akong mascara. Ang ganda ng mascara, in fairness. Ipakita ko siya sa inyo next time. Kaya lang kasi, hindi niya nababrush yung hindi niya nababrush yung pilik mata ko. So, merong tendency na parang namumuumuo siya sa pilik mata. Pero guys, ang pag-lift sa pilik mata, panalong panalo. This one is not something na pinipress pa gano'n na parang yung eyelash curler. Very manual lang siya guys. Kasi naman, magano lang naman ang bili ko dito. Less than 100 pesos. Wala siyang pang press or something or anything. Pero pang supply. Nakakasupply siya in fairness. But it's nice. It's nice for its price. Bumili ako guys ng nipple tape from Dude. Second time kong mag-purchase sa kanila. Actually, yung nauna kong pinurchase is medyo malaki. Yung 12 cm is medyo may kalakihan. And very much fit siya sa mga boobsy. Ganyan. But for me, I think 8 cm lang kasi ako before sa mga nauna kong na-try. Pero ito, wala kasing available na 8 cm. I-try natin yung 10 cm. Sana okay naman. Actually, hindi ito yung first brand na na-try ko. Ang unang brand na na-try ko is yung Pimple Patch. Influence yun ng friend ko. Tried and tested naman kasi niya. Kaya, yun yung una kong tinry. Pero ngayon guys, galing din to sa friend ko. Influence din ng kaibigan. Na talagang very much, daw talaga to, madikit. Super madikit daw. Naligo na daw siya at lahat, etc. etc. Nag-swimming na daw siya. Pero super kapit daw talaga guys ng brand na to. Kaya, so mukhang okay naman. Walang available na yung parang kaha niya. Ang hirap makachempo ng kaha kasi lagi silang out of stock. Meron palang description guys sa likod ng lagayan na to. Patch test first, try it on your wrist in a couple of hours. If there's no reaction, place it at the center of your breast. Make sure it has no bubbles inside. And how to clean your dude, nandito din siya. Wash it under running water. Use mild liquid soap. Well, gano'n naman talaga ako mag-wash ng nipple tips. Meron akong natitirang isang parcel. Hindi ko lang sure kung ano to. And hindi ko rin alala. Oh my gosh. Ito na yung inaabangan ko. May binili akong bag online. This is from David Jones. Guys, ang ganda nito. Yung pink one yung talagang nagandahan ako. Pero guys, para safe. Kasi first time kong nag-purchase sa brand na yon ng bag. Ang gaganda ng shades ng bag nila. Guys, it's so beautiful. Totoo. Jesus. Grabe, ang ganda niya. Tingnan nyo. Ayan yung size niya, oh. Ayan. Diba?
It's very beautiful and looks really elegant. Ayan siya. Ito yung kanyang handle. Pwede siyang shoulder, pwede din siyang handbag. Extendable naman to. Ayan, pwede pa siyang ma-extend para naging shoulder or sling bag. Naku, bago bumagsak yung ulan, kailangan matapos na ako sa vlog. Ayan yung loob niya. So, meron siyang pocket dyan. Meron din dito. Gusto mo sigaw sa labas. Anyways, ayun lang guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed watching the items that I shared with you. Sana nakuha kayo ng tips. These are the things that I think I need. Kaya ako sila pinurchase online. Very much functional na ngayon yung mga online selling platforms kasi sobrang laki ng natitipid ng mga tao kapag online sila bumibili. Ayun guys, yung mga links nandiyan sa baba. Pag bumili kayo online, hindi na kayo mamamasahe, hindi pa kayo mapapagod. Pag nagpunta pa kayo dun sa mga stores, iikutin nyo pa yung lugar, kakain pa kayo, so dagdag yun sa mga expenses, diba? So I hope you enjoyed watching this, and don't forget to subscribe and like the video. Thank you again!